Regardless of all the tutorials na ginagawa natin mga kaibigan, pinakaunang dapat natin i-consider sa panahon ngayon ay ang pagsunod sa mga iba't ibang protocols ng government natin para maiwasan na natin ang pagkalat ng sakit. Sabay-sabay nating labanan ang sakit na ito na talagang sumisira ngayon sa mga buhay-buhay natin. Pero for this time, in making this tutorial, tatanggalin ko lang muna tong face mask ko saglit. Total mag-isa naman ako dito. Hi there everyone, well it's me, Teacher Kevin, and this time, all you need to do then is to sit back, relax, listen, watch, and learn. The first thing that I want you to take away from today is this: you will have good days and you will also have bad days. But you will always learn something more, something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you will learn more about life, love, leadership from different principles, and you will build your character. Well, my dear students, in this world, you must learn to accept life so that the world will accept you. Alright, so today ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang Windows Movie Maker 2020. Ito na yung parang katapat din ni Filmora. Napakaraming mga features din ang Windows Movie Maker na meron sa Filmora, na parang Filmora look-alike talaga. At ito na, Windows Movie Maker 2020 version, full tutorial kung paano gamitin. Let's do this. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Please support my humble channel. This is made specifically for teachers din, at siyempre sa lahat ng mga aspiring video editors. Without further ado, let's do this one. Alright, so again, we'll just then focus on the basic tools that we need to use or that we may use using this movie editing software. Okay? So again, looking back at the media kung saan tayo pwedeng mag-insert po ng videos, images. Alright? Media po yon. I-click lang po natin tong plus button kung gusto natin mag-insert ng video. Upon clicking that plus button, mareredirect tayo kung saan nakalagay yung mga videos or images na gusto nating i-insert. Alright? So I'll proceed to videos. At halimbawa po, ilalagay ko po itong video to. Click nyo lang po tapos hit yung open. Right? Paano naman po mag-cut? Basic lang din po ulit. Pwede po natin gamitin itong left click para i-select yung parte, or pwede rin po natin i-drag tong head natin para i-select part na gusto natin. Okay? So halimbawa po, for example dito, right? Makikita naman po natin yung waveform ng audio. Makikita po natin kung saan yung part na nagsasalita tayo at hindi. So, I'm gonna click on here. Then, i-click lang po natin tong gunting. This means to split or to cut. Click lang natin tong part na gusto natin i-delete. Tapos, i-click po natin yung delete button. Alright? Ganun po mag-cut ng video. Halimbawa po, maglalagay tayo ng video sa gitna ng original clip natin na to. For example, dito sa part po na to, click lang po natin ulit yung link, tapos ilagay po natin yung video. Right, for example dyan. Drag lang po natin. Okay? Yun, napunta po sa harap. Ito po yung unang video supposedly na magpapakita. I-drag lang po natin ulit. Lagay po natin sa may harap. Yan po. Right? Nasa gitna na po yung clip natin. So, ganun lang po kasimple kung paano gamitin o mag-insert ng video, mag-cut, mag-trim. Okay? Again, ulitin ko lang po. For example, gusto mo i-cut dyan, gunting, select mo lang yung gusto mong i-cut na clip, delete. Okay? Ganun lang po siya kasimple sa paggamit ng media, at the same time sa paggamit ng cut or split tool. Alright? Sa animation naman po, or sa transitions. Punta lang po tayo sa may transition. Tapos dito, pwede po tayong pumili ng transition na gusto natin ilagay sa bawat split or bawat na-cut na part ng clip po natin. Alright? So for example, gusto ko po ito, drag ko lang po dito, mapupunta po siya agad dito. And, tapos, play po natin. So ganun po yung sample na ng transition natin, effect ng transition natin. Kung gusto mo pong pa-clean yung transition, kung masyadong mabagal, pwede lang din po, i-drag nyo lang po to. Kung mahaba, pwede rin po. Alright? We have different options for transition. Okay? Balikan po natin dun sa may text, mga kaibigan. Click lang po natin tong text at automatically pwede tayong mag-insert ng text dito. Actually,
Yung naituro ko po kanina ay yung basic or simple text lang. In clicking this text option, marami pong magpapakita dito na pre-edited text template na pwede nating gamitin. Alright? Halimbawa, ito po ang gagamitin ko. Drag ko lang po sa part. Yan. Okay? Tapos, click lang din para mag-appear po dito. Okay? Tapos, i-double click po natin to ulit para i-edit. Teacher Kevs. Halimbawa. Okay? Ang pag-customize po ng text, nandito rin po ulit yung mga iba't ibang options para may customize yung text natin. Such as, yung text, font style, at font size. Okay po? Sa animations naman, ito rin po yun. Sa itong button po dito. And we have different options po sa transition ng text or animation ng text. Color naman po ng text, pwede po dito. Gusto mong palitan po yan ng red, pwede lang din po. Hit okay, magpapalit agad siya. Now, paano po i-resize itong shape? Click po natin dito sa may shape, tapos i-move lang po natin to dito sa may gilid. There you go, para palakihin yung shape. Alright? Now, i-move natin dito sa bandang to, yung shape. Okay? Click mo lang yung shape, drag mo lang din sa part kung saan mo gustong lumabas. Same as through yung text, isama na lang din po natin. Okay? There you go. Left click, drag lang po natin. Alright. Try po natin. There you go. There you go. Lumabas na po yung text natin. We still have different options here. Kung simple text lang po na katulad ng ginawa natin kanina, pwede nyo pong gamitin tong add simple text. Oh. Alright. Next one, sa motion, katulad nga po ng sinabi ko kanina, pwede natin gamitin yung motion pang pictures or layers, okay? Or videos na pwede nating ipatong sa main video natin. Halimbawa, maglalagay pa po tayo ulit ng isa pang video. For example, ilalagay ko ito. I-drag mo lang din, there, kapatong na po yan. I-resize lang po natin. There you go. Tanggalin ko na po yung text natin. Tanggalin po itong text, i-select nyo lang po, tapos delete. There you go. Dito na po yung page natin, o yung video na i-overlay natin. There you go. Pwede nyo pong i-resize if you want to. Okay? So, ganun lang po kasimple yun. With more effects naman po, right click lang sa mga video o sa image, and we will be redirected to the different options here. Nandito rin po yung green screen. Sa right click lang po. And kung gusto nyo rin po, nandito lang din sa right click, tapos remove audio or detach audio. Remove audio. There you go. Yan. Yan po, nag-appear na po yung video natin. Paano lang din po i-locate or parang i-align. I-click lang po natin, tapos i-position sa kung saang parte ng video natin gustong ilagay itong overlay natin. Okay? Yun po, motion, ito na po yung gamit niya. Punta po tayo sa motion. Kapag nakapili na po tayo, pwede i-drag lang po natin papunta dun sa may video na gusto natin lagyan ng motion. Right? Drag. Okay. Tapos, automatic nang malalagyan na yan. There you go po. Yan po yung paggamit ng motion. Okay? Background music naman po tayo mga kaibig. Wait lang. Tutorial teacher sa ito. Para naman po sa music o background music po natin, click lang po natin naman po sa music o background music po natin. Click lang po natin dito sa may music. Tapos mare-redirect tayo. Maraming mga default options din na pwede natin gamitin dito sa Windows Movie Maker. Pero syempre, kailangan natin gumamit ng music na na-download na rin po natin galing sa internet. How to do it? Dito lang po tayo sa import. Tapos import audio. Okay? Yan po. At mare-redirect tayo kung saan nakalagay yung mga music natin. For example, gagamitin ko itong background music. Click nyo lang po, tapos i-hit nyo ang open. There you go. Tapos i-scroll down po natin ito. Kasi mapupunta po siya automatically sa baba. Ito na po, yung background music natin. I-drag lang natin kung saan natin gustong magsimula. Gusto ko magsimula to sa pinakaunang. There you go. Yan.
Now po, malakas po ang background music dito sa Windows Movie Maker, kaya kailangan po natin i-adjust sagad-sagad po natin. Right click, tapos makikita po natin yung edit fade. Right, click lang po natin. Dito naman sa volume, i-manual na lang po natin. Pwede natin gamitin ang 10 or 5. Right, 5 lang muna ang gagamitin po natin. There you go. Ganun lang kasimple yung pag-adjust ng volume para sa ating background music. And pwede rin po ninyong i-adjust ang volume ng inyong video. Ganun lang din po ulit. Click nyo po yung clip na gusto nyo i-adjust yung volume. Right click. Tapos pumunta po kayo sa edit and fade. There you go. Makikita po natin dito yung audio and settings. Dito rin po sa may settings, contrast, brightness, or saturation ng video. Pwede nyo rin pong i-adjust. Right? Punta po tayo sa audio settings, tapos pwede po nating isagad-sagad to ng 200 to 300. Alam naman po natin kung sosobra. Right? Gagawin ko lang pong 200. Okay. Yan, at least mas lumakas na po yung audio ng video natin, main video natin. And with that moment, pwede na rin po nating i-adjust din yung background music natin. Ganun lang din po. Click nyo yung background music, right click, edit, fade. Okay po. Then susunod po na gagawin natin is yung effects. Click nyo lang po yung effects. Tapos pwede tayong pumili ng iba't ibang mga effects dito. Pampadagdag appeal lang din po. Alright. We have different options. And this time we're going to use as a sample ito muna. Heavy. Click mo lang diyan. Drag mo lang din po. Ilagay sa part dito kung gusto mong lagyan lahat yung video. Yan. Nandito na po yung effect natin. Kung gusto niyo pong i-adjust hanggang sa pinakalas o parte ng video, dito lang din po sa part na to. I-drag nyo lang left click. Yan, para mahila po natin. Yan po yung sample na effect na. Kung gusto niyo pong tanggalin, pwede nyo lang po i-select tapos delete po yung effects. Okay? Sa overlay naman po tayo mga kaibigan. Click lang po yung overlay. Tapos, pwede tayong pumili dito. Pwede rin po kayong mag-customize ng sarili ninyong overlay. Example, tong viewfinder. Drag nyo lang din po ulit. It's a matter of dragging lang din po. Alright? Yan po. At least yung konting effect lang din para sa video. Okay. So, ganyan na po yung effect niya na parang overlay niya. Alright? So, yun lang po yung iba't ibang mga basic na dapat nating tandaan in terms of using this software. Maraming po salamat po sa inyong pakikinig at again, kung gusto nyo i-edit yung video, kung green man po yan, right click nyo lang din. Nandito po lahat yung iba't ibang mga options para sa video at para sa audio. Alright? Sa video, dyan sa edit and fade, contrast, saturation, brightness. Okay? Nandito din po syempre yung audio settings. Pwede nating lakasan yung volume. Right. So, hanggang doon lang po muna itong paggamit ng Windows Movie Maker. Kung meron pa po kayong mga katanungan, ulitin nyo lang pong panoorin at pwede nyo rin po akong i-message via Messenger. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.